believe. My doubts are burning. Hallelujah. Like ashes in the wind. So long to my old friends. Burden and bitterness, you can just keep it moving. No, you ain't welcome here. Come on. From now till I walk the streets of gold, I sing of how you received my soul. This wayward son has found his way back. You pick me up, turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Hallelujah. Sabay-sabay po natin gawin. Just another one. I am free. Come on. Yes, oh God. Sing it again. Tell us another one. I am free. I am free. I am free. Tell us another one. I am free. I am free. I am free. Tell us another one. I am free. I am free. I am free. You pick me up, turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Hallelujah. Yes, oh God, I thank God. As we're singing, holy is the Lord. Come on, church. Hey. Worthy, worthy of it all. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only You are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love, agrees, strength. This is our God. Every tribe sing, praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love, agrees, strength. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Come on. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. There is no one like our God. No one, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala, wala kang katulad, oh Diyos. Come on, church. Wala kang katulad, oh Diyos, sa lahat ng panahon. Wala kang katulad, oh Diyos. All for love, my Father gave. For only love could make a way. All for love, the heavens cry.
crucified. Oh, how many times have I broken your heart, but still you forgive. If only I ask. And how many times have you heard me pray? Draw me to thee. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Let me sing all for love. I will join the angels' song. Ever holy is the Lord, King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart, still you forgive. If only I ask. And how many times have you heard me pray? Draw me to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. All for love, my Savior prayed. Abba, Father, have your way. Though they don't know what they do, let the cross draw me to you. Just to be where you are, Lord.
The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. Oh, the one thing I ask is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus, Jesus. Sige po, good morning po sa ating lahat. Pakibati niyo ang inyong katabi, sabihin niyo, good morning. Yes. Sige po tayo tuloy-tuloy na sa salita ng Diyos sa mga pong ito. Well, the topic for this month is Encounter God. Di po ba? Nalala niyo yung topic last week? Ito po. So, life-changing encounter. So, alam niyo po ba, sa ating mga buhay kasi, marami po tayong mga na-encounter naman sa ating buhay, di po ba? O pagkikita na nagpabago po sa ating mga buhay. Yung mga tao kong dumating sa buhay natin na sa totoo lang, binago kung paano tayo mag-isip, magmahal, o kaya minsan yung magdesisyon. Halimbawa na lang po, naalala niyo po ba yung paborito ng teacher yung elementary? Medyo malayo-layo po yung babalikan natin. Diba, naalala ko yung favorite teacher niya, diba meron siyang itinuro sa akin noon? Alala ko po, nung ako'y nursery pa lang, kinder. Alala ko po yun, si Ma'am Rosie Villapanya sa Sanctuary. Tinuruan niya kami noon, kapag mananalangin ka, kailangan nakapikit. Kailangan walang ginagawa. Kaya kinalakihan ko po yun hanggang ngayon. Kapag pero nagpe-pray, make sure nakapikit ako at wala akong dapat ginagawa. Kasi naituro niya yun sa akin. Nagbago yun, ikinabago yun. Nagbago ako dahil na-encounter ko siya. May natutunan ako sa kanya. Yung sino po dito nakikipamasukan? Amen. Di po ba yung na-encounter niyo, naalala niyo po yung una ninyong trabaho? Yung una ninyong naging boss? Di po ba? Naalala niyo kung paano niya kayong naturuan? Na kung paano magkaroon ng isang disiplina sa pagtatrabaho? Paano niya kayong inubog para maging mahusay na empleyado? At turuan tayo kung paano yung accountability na tayo mananagot sa lahat ng ating ginagawa. Sino po dito may kaibigan? Say amen. May kaibigan natin. Iba-iba yan. Pero marami, may ilan po talaga dyan na talagang humubog sa atin kung paano tayo magpatawad. Sa pagkakaibigan, may ganyan, di po ba? May away bate, tapos kakasundo ulit, okay na naman, tapos aaway naman. So natutunan natin yun sa kanila, paano magpatawad. Sa mga may asawa, say amen. Di ba na-encounter nyo yung asawa? Parang kabataan sumasagot ng amen. Mga may asawa lang po. Alala po ba yung una niyong nakita niyong mga asawa kayo na napagmasdan na yung asawa? Parang binabago niya kayo. Diba? Alam din lapig mo, ang bait-bait mo, nung naliligaw ka, sweet-sweet mo. Tapos nag-mag-asawa na kayo, ano ba nangyari? Malambing pa rin, sweet pa rin. Di po ba? Ngayon bago. Meron talaga. Kasi bakit na-encounter po natin sila. At minsan, meron naman po, pag nakaka-encounter tayo ng mga pagsubok sa buhay, mga kahirapan,
minsan natuturuan tayo ng paano maging matatag. Amen po ba? So there are a lot of encounters in life. Pero lahat ng ito, may isang pinakamahalagang encounter. Ano pong encounter yun? Encounter with God. Sabihin niyo nga po, encounter with God. Kapag po kasi ang Diyos ang na-encounter natin, hindi lang siya katulad ng teacher, ng boss, ng kaibigan, ng asawa, na minsan isang ugali lang ang kaya niyang baguhin, isang prinsipyo lang niya ang kaya niyang ibigay sa'yo, isang disiplina lang ang kaya niyang ituro sa'yo. Ang Diyos, kapag siya na-encounter ng tao, alam po ba, may nagbabago sa kanya. Ang nababago sa kanya yung kanyang buong buhay. Sabi nga po, buong buhay. Meron po talagang change sa dulot ang encounter sa Diyos. Kaya ang tanong po ngayon sa atin, mula nung ma-encounter mo ang Diyos, mula nung ma-encounter mo ang Diyos, may nabago na ba sa'yo? Is there really a change? Pag pinagmasdan po natin, mula noon hanggang ngayon na na-encounter natin ang Diyos, patuloy natin siya na-encounter, meron na bang nabago sa akin ang Lord? Well, ang tanong po ito ay hindi ito tanong para meron pa may pagmalaki. This is a question para subukin ang ating mga buhay kung nagiging totoo ba ang encounter natin sa Diyos. Amen po ba? Kasi meron talaga mga encounter, hindi naman talaga nagbabago. Meron po ba gano'n? Yes, mamaya makikita po natin. Pero meron din naman talaga ang totoong encounter sa Diyos, merong pagbabagong nagaganap sa tao. Kaya this question is a test for us. Na ako, Lord, ano na-encounter kita? Ano bang nangyari sa akin? Ano ba yung nagbago na sa attitude ko? Ano na ba ang nabago sa pamumuhay ko? Paano ako mag-isip? Paano ako mag-approach ng mga bagay-bagay, mga problema? Paano ba sila hinaharap ngayon? Ano na ba yung nabago sa akin? Kasi alam niyo po, ang totoong encounter sa Diyos, may nababago. When a person truly encounters God, it is impossible to remain the same. Sabi nga po, impossible. Alam niyo po, imposible hindi magbago ang taong totoong may encounter sa Diyos. It is impossible. Kaya sabi po niya sa 2 Corinthians 5:17, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, look at this change. Isa na siyang bagong nilalang. He is new. Meron na bago. Saan? Sa pamagitan ng encounter sa Diyos, pakikipag-isa kay Kristo. Wala na ang dating ng pagkatao, sa halip ito'y papalitan na ng bago. Lahat ng na-encounter ng Diyos, may nagbabago. Even the creation, nung nakita niya ang mundong ito, di po ba in Genesis, it was formless. Walang buhay, walang form, walang ganda. Pero nung ginawa ng Diyos, in-encounter niya ang mundong ito, at ano nangyari? Nagkaroon ng buhay. Nagkaroon ng lupa, na-separate ang lupa sa tubig, nagkaroon ng ipapuwid, mayroong mga hayop, mayroong mga isda, may mga bituin. Lahat pinakita ng Diyos, pinalabas ng Diyos. Kasi bakit? Etong mundong ito, na-encounter ng Diyos. May nagbago sa Kanya. Kaya sa ating pong mga tao ngayon, magsabi nga po ng amen ng tao. Amen. Sa ating pong tao ngayon, mga tao ngayon, napakahalaga that when we encounter God, may nagbabago. And that is a test of a true encounter. Okay? So, ganito po kahalaga sa ang pagbabago nangyayari sa atin sa ating encounter sa Diyos. Napakahalaga yan na mayroong pagbabago. Kaya ang topic po natin sa umagang ito, Encounter God, Life-Changing Encounter. Tutuloy po natin yung last week. Pero bago po yun, tayo po muna yung manalangin. Yes, Lord, salamat po Panginoon minsan pa sa iyong biyaya sa amin. For this encounter once again, Lord, with you, with your presence, with your word, O Diyos. Kaya po nga po, O Diyos, aming mga buhay minsan pang maging bukas sa iyong harapan. Pagpakumbaba po kami, O Diyos, at tanggapin na yung mga salita upang tunay nga pagkaroon, O Diyos, ng pagbabago ang aming mga buhay as we continually encounter you in our life. Salamat po aming Diyos. Banal na Espiritu, minsan pa, ikaw po ang mamunas sa amin. Ito po ang aming dalangin naman sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, ang proposition po natin ngayong umaga ay ang totoong pakikipagtagpo sa Diyos ay nagbubunga ng totoong pagbabago. Isang totoong pagtatagpo, nagbubunga po siya ng isang totoong pagbabago. Well, that's the message for today. Basahin po ulit natin in Exodus chapter 3 verses 1 to 10, the story of Moses and his encounter with God. Isang araw, sabi po niya dyan, inaalagaan ni Moses ang kawan ng biyanan niyang si Jethro na pari ng Midian. Dinala niya ang kawang ito sa malayong bahagi ng ilang at nakarating siya sa Horeb, ang bundok ng Diyos.
Nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon sa inyo ng naglalagablab na apoy sa isang mababang punong kahoy. Nakita ni Moises ang naglalagablab ang punong kahoy pero hindi naman nasusunog. Sinabi niya, nakakapagtaka. Kapagtataka, sabi niya, bakit kaya hindi iyon nasusunog? Malapitan nga at nang makita ko. Verse 4, nang makita ng Panginoon na papalapit si Moises upang tumingin, tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Moises, Moises. Sumugat si Moises, narito po ako. Verse 5, sinabi ng Diyos, huwag ka nang lumapit pa. Tanggalin mo ang iyong sandalyas dahil banal ang lugar na kinatatayuan. Ako ang Diyos, ang iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Nang marinig ito ni Moises, tinangpan niya ang kanyang mukha dahil natatakot siyang tumingin sa Diyos. Verse 7, pagkatapos sinabi ng Panginoon, nakita ko ang paghihirap ng aking mga mamamayan sa Ehipto. Narinig ko ang paghingi nila ng tulong dahil sa sobrang pagmamalupit ng mga namamahala sa kanila. At naaawa ko sa kanila dahil sa kanilang pagdurusa. Verse 8, kaya bumaba ako upang iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo at upang dalhin sila sa mayaman, malawak at masaganang lupain at tinitirahan ngayon ng mga Cananeo, Heteo, Amoreo, Perizeo, Heveo at mga Jebuseo. Verse 9, narinig ko ang paghingi ng tulong ng mga Israelita at nakita ko kung paano sila alipinin ng mga Ehipsyo. Kaya ipadadala kita sa Paraon upang palayain ang aking mga mamamayang Israelita sa Ehipto. Palayain mo ng Diyos sa kanyang mga salita. Again, the story here ay ang Diyos, nakita niya ang paghihirap ng kanyang bayan. For 400 years po kasi, naging alipin sila ng bansang Egypt. Mula sa pangako niya kay Abraham, Isaac at ako, nagagawing isang bansa ang kanilang lahi, isinugo ng Diyos si Moises para ilabas ang kanyang bayan mula sa pagkakaalipin, papunta sa lupain na pangako ng Diyos para sa kanila. Then the Lord now here, sa pagkakataong ito, the Lord is changing their situation. Binabago ng Diyos ang kanilang kalalagayan. From slavery to being a nation. So, at gumamit siya ng isang binagong buhay para magdala ng pagbabago. Diba? Napaka-amazing nga. Para ang Diyos ang gusto niya, baguhin ang kanyang bansa from slavery to being His nation. Pero kakasangkapan siya ng isang taong binago din niya para magdala yun ng pagbabago sa mga tao ngayon. At sino po yun? Siya si Moises. At ang encounter na ito ni Moises sa Diyos, sa burning bush, ay ang simula ng kanyang misyon at pagbabago sa kanyang buhay. That is the starting point of his mission and the drastic change. Ibig sabihin, drastic, talagang malaking pagbabago sa kanyang buhay na naganap. Alam niyo po, God patiently transforms a person through encounter, through process, and through purpose. Alam niyo po, ang Diyos, mamatyaga siya. Binabago ang isang tao sa pamamagitan ng matyagang encounter nila, matyagang proseso ng Diyos na ginagawa sa buhay niya, at matyagang paggawa ng purpose na binibigay ng Diyos sa kanya. Kaya, alam niyo po, kapag wala ang tatlong ito, mahirap magbago ang tao. Mahirap magbago ang tao kapag wala siyang encounter sa Diyos. Naniniwala ko ba kayo doon? Mahirap din magbago ang isang tao, ang isang Kristiyano kapag wala siya sa process. Pag di siya dinadaan sa proseso ng pagbabago. Kasi bakit? Kailangan po talaga natin yun. Hindi naman talaga tayo sanay magbasa, hindi tayo sanay manalangin. Dadaan tayo sa process na yan para tayo maturuan at magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Hindi rin magiging matagumpay ang pagbabago ng isang tao kung wala siyang purpose. Sabi nga po ng amen na naniniwala. Kung wala siyang layunin sa buhay, ano nangyayari sa kanya? Hindi makasarili lang siya, focus lang siya sa buhay niya. Wala siya sa purpose na layunin ng Diyos sa kanya. Matyagang binabago ng Diyos ang isang tao sa pamagitan ng pangipagtagpo, proseso at layunin. God is very patient. Kapag ang tao ay tumitigil sa tapat na pakikipagtagpo sa Diyos, kapag nawala na yung katyagaan sa tao na makipag-encounter sa Diyos, alamin yung purpose niya sa Diyos, at dumaan sa process ng Diyos, mahihirapan siyang bago. Dahil doon sa presensya ng Diyos, kumikilos ang biyaya na nagbabago sa atin. Naniniwala po ba kayo doon? Alam niyo po sa community natin ito, sa mundo riyon, ang dami nang gusto magbago ng kanilang mga buhay.
Gawa yung mga adik, dinadala sa rehab. Maniwala po kayo, kahit ilang rehab padalhin yan. Kung wala rin encounter sa Diyos, wala rin magbabago. Babalik at babalik sila sa dati nilang buhay. Kasi bakit? Yung power para i-sustain yung change nila, hindi kaya ng ating sarili. Kakayanin lamang yun kung nasa presensya tayo ng Diyos. Kasi doon sa presensya, nandun yung change. Niwala po ba kayo doon? Ay, mo maniwala. Yes. Nasa presensya ng Diyos ang change. Kaya, pansinin niyo, ang tao mula sa ayaw sa presensya ng Diyos, hindi naman nagbabago. Napansin niyo po ba yun? Ang ayaw sa presensya ng Diyos, hindi naman talaga sila nagbabago. Kasi bakit? Wala namang encounter. Wala rin pagbabago. Walang proseso, wala rin pagbabago. Walang purpose, wala rin pagbabago. Kaya sa naging buhay po ni Moses, nang makalagpo niya ang Diyos, naging magtiyaga siya sa encounter niya sa Diyos. Kaya ang nangyari, bago siya. At yun po yung titignan natin ngayon sa umagang ito. Alam niyo po, sabi niya, a Christian who is not changing is not growing. Ang isang Kristiyano hindi nagbabago, hindi lumalago. Because life with God is a journey of continual transformation. Nakita niyo po ba kayo ang punong mangga ganyan? Ina-expect niyo ba itong mamunga? Yung ganito lang kataas sa puno ng mangga. Ina-expect niyo po ba itong may lalabas dito bunga? Wala, kasi bakit? Hindi nag-grow. Ganyan din po ang Kristiyano. Kapag ang Kristiyano, isang tanda na hindi siya nag-grow, walang change. Hindi nagbabago ang kanyang hindi siya lumalaki. Hindi lumalapad ang kanyang mga sanga. Kaya, dahil, sabi niya, because life, ang buhay po natin, ay isang continual transformation. Isa siyang paglalakbay ng tuloy-tuloy na pagbabago sa Diyos sa atin. Wala naman kasi dito pwede magsabi na, ay, ako'y nagbago na, wala nang kailangan bago sa akin. I'm perfect. Gano'n. Wala akong masasabi ng gano'n. Kasi bakit? Lahat tayo ay babaguhin continually. Kaya ganito po kahalaga ang pagbabago sa ating pakikitagpo sa Diyos. Napakahalaga na every time now that we encounter the Lord, meron talaga nagbabago sa atin. Kaya, sagutin po natin ang tanong ito. This will be a topic. Ano ang larawan ng nagbagong buhay dahil sa encounter niya sa Diyos? What is the picture now of anong uri ng klase ng buhay na itong buhay na ito talaga, naka-encounter to, meron itong totoong encounter sa Diyos. Paano ba natin ito sasalaminin? Paano ba natin ito titignan ngayon kung ako ba, ganito na ba ako? Nagbago na ba talaga? Marami na bang binago ang Diyos sa aking buhay sa patuloy kong pakikipag-encounter sa Kanya? Ngayong umaga po, nandito kayo. This week, meron kayong atin ng mga life group, may encounter na naman po kayo sa Diyos. Mamaya, mga mananalangin po kayo, encounter niya na naman yun sa Diyos. Ang dami po nating encounter sa Diyos, di po ba? But the question is, meron bang nagbago? Ngayon, tignan po natin, if these changes na nangyari sa buhay po ni Moses, ay nangyari din po sa atin to really test kung totoo ang change na encounter sa atin ng Diyos. Una, isa po itong buhay na dumidepende sa Diyos. Sabihin nyo nga po, dumidepende sa Diyos. Ito yung buhay na talagang ang dependence na lang niya, ang nagiging dependent siya sa Diyos. Ang sabi po sa Exodus chapter 3 verse 11, sumagot si Moises, sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Sabi niya sa Diyos in their conversation, nilatag ng Diyos kasi sa kanya lahat ng kanyang gagawin. Ilalabas mo ang aking bayan, narinig ko ang kanilang paghihirap, ikaw ang maglilid sa kanilang palabas, pupunta sa promised land, sabi niya gano'n. You know, ang question ni Moses, well, in this conversation of the Lord and Moses, this is their first meeting. This is their first encounter. As sa first encounter na ito, mayroong mga inapela. Ang Diyos, si Moses sa Diyos, para, at ang Diyos ngayon, alam niya ngayon kung ano yung target niya kay Moses. Ito yun yung mga apela niya dito. Ito yung mga kailangan magbago sa kanya. Ang sabi niya dyan, sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Alam po, nung sabihin ito ni Moses sa Diyos, it revealed the inner condition of his heart. Nakita dito yung totoong condition ng puso ni Moses na hinubog ng kanyang past experiences and failures.
nahubog kasi ang buhay po ni Moses sa mga hindi magagandang karanasan sa buhay. Baby pa lang, iniwanan na ng magulang. Lumaki sa ibang magulang. Akala niya, yung yaya niya, parang teleserye ito eh. Akala niya yung yaya niya, yun ang tunay niyang magulang. Yun ang palaki sa kanyang yaya. Tapos ang kinikilala niyang mother ay yung prinsesa ng Ehipto. So, very, yung buhay niya, ganyan. Tapos, nung lumaki siya, nakita niya yung isang Ehipto na inaalipin ang isang Hebreo. Kalahin niya. Kasi alam din niya na isa siyang Hebreo. Sinabi sa kanya. So, medyo masalimuot ang kanyang past. Tapos, ginawa niya dahil naawa siya sa Hebreo, nung wala nakatingin, pinatay niya yung isa siyang, anong tawag doon? Pusakal. No, ba yung isa siyang tumatakbo sa batas. Kaya ang ginawa niya ngayon, pumunta siya sa Midian. At dito siya lumalaki. Dito siya nagpastor. So from his past experiences, yun ang dala-dala niya. Ang sabi niya ngayon sa harap sa Diyos, sabi ng Diyos, Lord, sino po ako? I'm a failure person. Bigo ang buhay ko, nakita, namamas ko na lang ako, ito na lang ako ngayon. Tapos ako yung tatawagin mong maglilid sa isang bansa at haharap sa Paraon. Namuhay po siyang nagdidesisyon sa kanyang buhay. Alam niyo po, there are 40 po kasi buhay ni Moses. 40 years, principally po siya ng Egypt. Again, the 40 years, nandun siya sa Midian. The 40 years, ito yung mula tinawag siya ng justice encounter. Tapos i-lead niya ang bansang Israel palabas ng Egypt. So, from his 80 years, before may encounter niyang Diyos, 80 years old po siya noon. Sino po dito ang 80? Mukhang 80. Wala na rin po lang. Diba? 80 years old. 8 years pa, babaalan po ba? Dumedepende lang si Moises sa kanyang sarili. Hindi niya hinahanap ang Diyos. Gagawa siya ng decision, papatayin ito, papatayin. Siya lang. Hindi nagtatanong sa Diyos. Pupunta siya doon, gusto niya pumunta doon, gagawin na lang niya basta. Hindi dumedepende sa Diyos. Yung malaking pagbabago ngayon ng Diyos na gagawin sa kanyang buhay. Wala siyang matibay na confidence dahil sa sarili na niya siya umaasa. Marahil tinanong niya sa kanyang sarili, kaya ko ba ito? Nung kinakausap siguro siya ng Lord, Lord, laki-laki naman itong pinapamahal sa akin ito. Parang ang hirap-hirap naman ito, Lord. Kaya ko ba ito? See, makatingin sa sarili. Kaya ko ba ito? Ako ba? Kaya ko. May isang ganyan ng tao. Tinitignan mo ng sarili doon sa pinapaba ng Diyos sa kanya. Hindi niya tinitignan na siya, na kailangan niya dumipende sa Diyos sa lahat ng kanyang gagawin. Kaya nung malaking trabaho ng papagawa sa kanya ng Diyos, namulat siya at nanliit. Kasi bakit? Nakatingin siya sa sarili. Kaya from the mind of God, through this conversation, sa tanong ito ni Moses, sabi ng Diyos sa kanyang isipan, okay, Moses, alam ko na ngayon, kailangan ko unang baguhin sa'yo. Kailangan unang magbago sa'yo, dumepende ka sa akin. Huwag sa'yo. Nasanay ka doon Moses. Hindi mo maiibahin ngayon natin yan. Babaguhin natin ngayon yun. Kasi kailangan mo, from now on, dumepende ka na lang sa akin. Anong sagot ng Diyos? In verse 12, sabi niya, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. I will not leave you, ang sabi ng Diyos. At ito magiging katibayan na ako nagsugo sa iyo. Sa bundok na ito, sasambihin ninyo ako kapag nailabas ko na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. I will make now a prophecy, sabi ng Diyos. Patunay ito na talagang sasamahan kita, lalabas kayo ng Ehipto, magtatagumpay ka. At dito sa bundok na ito, kung saan kita kinakausap ngayon, you will worship me, sabi ng Diyos. Pag binasa po natin yan, sinabi ng Diyos kung ano ang gagawin niya Before this, chapter 12, o Moses ganito, pupunta ka doon, ililid mo ang bansa, kakausapin mo ang Faraon, ganito, ganyan. So, pumunta ka muna sa mga Israelita, kausapin mo yung mga pinuno doon, kailangan maniwala sa iyo. Kaya sabi dyan sa kanya ng Diyos, hindi kita pababayaan. Kaya his last 40 years ng kanyang buhay, wala na encounter niya ng Diyos, wala na siyang ibang inasahan sa lahat ng kanyang gagawin, kundi ang
Diyos lang. Wala na. Kasi natutunan na niya, nagkaroon ng change sa kanya, sa kanyang encounter sa Diyos. Ngayon ang tanong, para sa atin, anong decision mo sa buhay na ginagawa mo lang na mag-isa? Meron pa ba? Meron pa ba tayong dinidesisyon na, Lord, di mo na kinukonsulta ang Diyos? Kaman ko din okay na naman. Kaya yun Saan? Nakadepende ka naman ng Miguel sa sarili mo. Tinatanong pa ba natin ang Diyos? Kaya isa po ito sa unang binago ng Diyos kay Moises. Kasi napakahalaga na ang buhay ay umaasa lamang sa Diyos. It is very important, tandaan po natin yun, na ang buhay natin ay inaasa natin lagi sa Diyos. Mula sa unang encounter ni Moses sa Diyos, ninais na niya na makatagpo ang Diyos palagi sa kanyang buhay. At dahil doon ay mas lalo siyang naging dependent sa Diyos. Halimbawa na lang po, ng ang Israel, tapos na yung sa Egypt, lumabas na sila sa tulong ng Diyos. Di po ba? Lumabas na talaga sila. Nung nandun na sila sa wilderness, si Moses, alam po ba, gumagawa siya ng tent kung saan doon yung may encounter ng Diyos. In Exodus chapter 33, verse 7, nakaugalian na ni Moises na itayo ang tabernakulo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. It is his habit, his will. Naging ugali talaga niya na si Moises, kasi wilderness po yun, magta-travel talaga sila. Siyempre magpapahinga sila. Pag nagpahinga po sila, magtatayo sila ng tent, doon sila matutulog. Ang gagawin po ngayon ni Moses, nandun yung mga Israelita, medyo malayo-layo yung tent niya na itatayo, where kung saan doon siya makikipag-encounter sa Diyos. Every time, saan sila pupunta, laging may tent siya para sa encounter niya sa Diyos. Kasi bakit? Yun talaga ang buhay na binago. Dumidepende na lang siya sa Diyos. Doon siya humingi na instruction sa Diyos, Lord, saan kami pupunta next? Kasi ito yung ruta, ito yung mapa, pupunta kami dito eh. Ano po ba yung gagawin namin ngayon? Saan po ba kami gagawin ngayon? Hindi na maalis kay Moses na saan man siya magpunta, dapat lagi siyang nakikipag-encounter sa Diyos. At ano naging bunga nito sa kanya? Isang buhay na sinasamahan ng Diyos. And also, isa pang patunay, sabi niya sa Exodus chapter 33, verse 15, napakaganda na sinabi dito ni Moises. Sabi niya, kasi nga, sanay na siya eh. Encounter lagi sa Diyos. Ayaw niya, kasi binago na siya ng Diyos. Dumidepende na siya lagi sa Kanya. And sabi niya, 33 verse 15, sinabi ni Moises, Panginoon, sabi dito si Lord, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito. Lord, kung wala rin na encounter sa'yo, huwag na kaming aalis. Pupunta kami doon, wala ka Lord, dito na lang kami. Pupunta kami Lord doon, wala kami encounter sa'yo, kasi nandito ka, ay dito na lang kami Lord, huwag na lang kaming aalis. Ganun na siya lumaki, ganun na siya naging kadependent sa Diyos. Ibang-iba na po siya doon sa una. O yung verse kanina sabi niya, Lord, sino ako? Puno siya ng takot, puno siya ng pagdududa sa kanyang sarili. Kasi bakit? Nakatingin sa sarili. Pero look at this statement. Saan siya dumidepende ngayon? Sa Diyos. Sabi niya, Lord basta kung nasa ka, doon kami. Pag sinabi mo pupunta kami doon, pupunta talaga kami doon. Pag sinabi mo dito kami, dito lang kami. Basta lang kung nasa ng presensya mo, nandun kami. Kasi alam namin, as we encounter you, mas nagiging dependent kami sa iyo. Gaya po ni Moses, pwede ba natin sabihin, Lord, kung mag-a-upload po, tapos wala ka doon, pwede Lord, wag na lang, dito na lang ako. Can we really say that? Lord, kung magkakatrabaho po ako, tapos mawawala naman yung encounter ko sa'yo kasi may pasok ako na Sunday. Lord, wag na lang, ibang trabaho na lang ang dalawang sa akin. Iba na lang po, Lord, gawa mo sa akin. Lord, kung magiging professional po, dami po dito sa BCCM, naging professional na. Tapos mawawala yung encounter ko sa'yo, at marami rin dito na wala na encounter sa Diyos. Dalaan ko ng biyaya, makabalik po talaga sila. Naging professional. Yun naman talaga panalangin natin, mga estudyante, di po ba? Kaso mawawala naman na yung encounter mo sa Diyos. Lord, pwede ba? Katulad ni Moses, dahil binago na siya ng Diyos. Huwag na lang, Lord. Kasi bakit?
higit na mahalaga ay encounter natin sa Diyos kaysa sa mga yan. Maniwala po kayo mga kapatid. Mas masagana ang buhay na kasama ang Diyos, namumuhay sa presensya ng Diyos, kaysa sa nasa abroad na wala kang Diyos. Amen. Kaysa nasa isang uri ng trabaho na hindi ka naman kumikilala ng Diyos. Napakadelikado po. Lalo na po sa ating mga Christian. Lord, kung magbe-business ako, kung mag-rent, magpapamilya ako, dapat yung kasama kita. Samahan niyo po. I will be dependent to you. Di po ba ganyan tayo dati? Kahit ko na si Lord, okay lang, Lord. Tatrabaho naman ako, para naman to sa pamilya ko, para naman to sa ayun, patay. Nawala ng dependency sa Diyos. Ano nangyari? Walang pagbabago. Walang change. Kaya ang tanong po ngayon sa atin bilang hamon, binago ka na ba ng Diyos? Mula sa pagdepende sa sarili, papunta sa isang buhay na lubos na umaasa sa Kanya. It will really receive this grace from God na tayo binago niya, na ngayon, hindi na tayo dumedepende sa ating sarili, kundi sa Diyos na tayo dumedepende. Dalayan ko po ng biyaya magpapala sa ating pakikipagpagtapos sa Diyos. Manuwaan natin kung gaano natin siya kailangan sa ating mga buhay. At huwag tayong bumalik pa sa buhay na hindi dumedepende sa Kanya. Amen po ba? Sige nga po palakpakan po dito natin. Yan po yung unang larawan na kailangan po natin salawin sa ating buhay. Am I really now living a life dependent to God? That's the change na ginagawa ng Diyos sa mga nakaka-encounter po sa Kanya. Pangalawa, isang buhay na dinadaluyan ng kapangyarihan ng Diyos. Isang buhay na empowered ng Diyos. May power ang buhay. Sabi nga po, power. Power. In Exodus chapter 4 verse 1, again, sa conversation ng Diyos at ni Moses, may una siyang kapila kanina. Ito po yung pangalawa niyang kapila. Itinanong ni Moises, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwanang nagpakita kayo sa akin? Lord, what will I do? Kung hindi naman sila maniwala na talaga nang kinausap niyo, baka sabihin nila, nag-aano lang ako dito, nagtitrip lang ako dito. Ito yung pangalawang hirit ni Moises sa Diyos na babaguhin sa kanya ng Diyos. Again, sabi, the man of God, okay, wala akong power. Hindi ka nila pininiwalaan. I will do that for you. Ang sabi ng Diyos, ano yung hawak? Verse 2. Tanong sa kanya ni Yahweh, tungkod po. Kasagot ni Moises, ihagis mo sa lupa, utos ni Yahweh. Inihagis nga ito ni Moises sa lupa at ito'y naging ahas. Kaya siya'y tumampong palayo. Verse 4, sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo sa buntot ng ahas. Hinawakan niya ni Moises ito'y naging tungkod. Muli, ganyan ang gagawin mo para maniwala silang nagpakita ako sa iyo, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob, sabi ni Yahweh. Well, kapag po sinabi natin power o kapangyarihan dito, hindi po ito magic. No, para yung tungkol is, sawa ko ulit, mga kaibigan, nagiging tungkol ulit. Ang bulaklak, papalabas ko ng kalapate, hindi po ganun ang power. Ito yung kapangyarihan ng Diyos na magbago. Sabi nga po magbago. This is the power of God that can change. Yung state nagiging ahas. That's the power of God to change. At magbago ng bagay, magbago ng mga kung ano man nakikita. Lahat kasi na nakaka-encounter sa power ng Diyos ay nagbabago. Sabi ko nga po kanina, even this earth, when God created this, binago ito ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. Kasi bakit? Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya alam mo ba, when God gave power to Moses, the first effect wasn't in Pharaoh or the Egyptians. Nang tumanggap ng kapangyarihan si Moses sa Diyos, ang unang epekto ng kapangyarihan yun, hindi naman kay Paraon, hindi rin sa mga Ehipto. Kanino? It was in Moses himself. Sa kanya mismo muna. Tumalabi yun. Ang power na pinagkakalob ng Diyos kay Moses ay hindi lang nagpakita ng miracle, kundi nagkaroon ito ng pagbabago sa kanya mismo.
Alam ni Moses ang kahinaan niya. Hindi siya magaling magsalita, kaya baka hindi siya paniwalaan ng mga Israelita. Kaya anong ginawa ng Diyos? Sa pamamagitan ng encounter, sabi ng Diyos, I will give you now power. But that power, hindi yan para pag-perform ng magic-magic. Pag tinaas mo yung tungkod mo ngayon, makahari yung dagat. Hindi yan para sa ganyan-ganyan performance lang. That power, ang unang manifestation niya ay sa'yo. Babaguhin mo na kita. When God gives His power, He first changes the person before changing the situation. Alam niyo po ba, ang Diyos kapag nagbibigay siya ng kapangyarihan, bago niya baguhin yung sitwasyon mo, babaguhin ka niya muna. Sino po naniniwala doon? Say amen. It's God's pattern throughout the Scripture. Yan talaga ang pattern na ginagawa ng Diyos. Binago niya si Moses bago ilabas ang Israel sa Egypto. Tumanggap kasi siya ng power. Si Gideon, kilala niyo si Gideon? Yung maliit, yung sa mandirigma, naduduwag-duwag, pinatapang muna siya ng Diyos. Binago muna siya ng Diyos para maging isang mananagumpay na general. Kailangan may experience muna na talaga natin yung power para mabago ang ating situation. And even the disciples, bago ipahayo ng ating Panginoong Jesus, iwan sila dito sa lupa at umakyat sa langit eternally. Anong ginawa niya muna? Binago niya muna sila. In-encounter niya sila, binago niya sila. Kaya kung gusto mong baguhin ang sitwasyon mo ngayon, magaganap lamang ito kung magbabago muna tayo. Amen po ba doon? Nilungkot ko po. Nakakalungkot po ba? Maka-inspire yung salita na natin. Kung gusto mong baguhin ang sitwasyon mo ngayon, una munang dapat magbago tayo. Hindi yung sitwasyon. Si Moises, binago muna ng Diyos bago i-lead ang bansang Israel papunta sa lupang pangako. Eh, ano pong hamon dito sa atin? Ano gusto mong baguhin sa ng Diyos para dalhin tayo sa bagong sitwasyon? O bagong chapter, bagong yugto ng ating buhay? For God to put us into another situation, kailangan may change muna sa atin. Kung isang elementary student, hindi mag-change ang kanyang thinking, hindi mag-develop, hindi siya pwedeng pumunta ng high school. Mahihirapan lang. Mabopol siya. Kasi bakit? Hindi nagbago. Kaya sa ating buhay, ano bang kailangan baguhin ng Diyos para dalhin tayo sa isang bagong sitwasyon sa ating buhay? Ang dami gusto maging masagana ang kabuhayan. Di ba? Ang dami gusto yan. Lord, yung business ko sana sumagana, yung mga ani namin sana dumami. Bakit hindi yan nagaganap? Kasi baka wala pa rin nagbabago sa iyo. Tatimes ka ba? Ano yung ginagabi mo? Sabi mo, tatimes ka ba? Di ba gusto mo masaganang buhay? Sige, sabihin ko, di ba gusto mo masaganang buhay? Before the Lord will put us to another situation, sa isang mayaman na sitwasyon, kailangan magbago muna tayo. Naniwala po ba kayo doon? Iyan ang pattern ng Diyos. Tanggapin po talaga natin. Ang dami gustong promotion. Teka, baka nagbago ka na ba? Naging masipag ka na ba sa pagtatrabaho? Naging matapat ka ba sa iyong pagtatrabaho? Kung hindi nagbabago yun, ba't ka nag-expect ng promotion? Sasayangin mo lang yun. Ang dami gusto ng awards, accomplishments, pero hindi naman nagbabago ang disiplina niya. Gusto natin ibang sitwasyon. Paragi na lang kami mahirap ganito. Pwede ba talin mo na mag-uwi sa kasuganan ganyan? Teka, ano napupuloy ng bago sa iyo? Parang dalhin ka talaga din ng Diyos. Think, kapag binago ka na ng Diyos, huwag kang titigil sa encounter sa Kanya. Amen po ba? Kapag naranasan mo ng pagbabago ng Diyos, huwag ka nang tumigil sa encounter sa Kanya. Kasi ang kapangyarihan na nagpabago sa iyo ay ang Diyos. Sa Diyos lamang ito matatagpuan. Hindi mo ito pwedeng matagpuan kahit saan. Kahit sino bang kausapin mo ng mga psychiatrist, psychologists, ano pa man yung mga yan, hindi ka rin mababago. Tanging isang presensya lang ng Diyos, nandoon ang pagbabago. Kaya wala tayong power na panatilihin ang pagbabago sa ating buhay. Babalik din kasi tayo sa dati. E naranasan niyo po ba yun? Ba, hindi ka humingi na akala mo talagang bagong-bago ka na eh. Alam mo talagang bago ka rin. Tapos, tinigilan mo yung encounter mo sa Diyos. Ano mangyayari sa'yo? Babalik ka lang sa dati?
Sabi nga sa Bible, nagiging mas malala pa yun. Kasi bakit? Kung 3 demonyo pumunta, magiging 10 na sila. Kasi bakit? Nawala ang encounter sa Diyos. Wala kasi tayong power to sustain that. Kaya yun po yung pangalawa. Isang buhay na dinadaluyan ng kapangyarihan ng Diyos. That power should change us first. Ano po ba? So, dalawa na po yan. Isang buhay na dumidepende sa Diyos at isang buhay na dinadaluyan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya salapin po natin. Sino dito ang buwing ko na? Sa dalawa. Amen. Pangatlo, isang buhay, ito yung larawan ng buhay na binago ng Diyos. Isang buhay na naglilingkod sa Diyos. Exodus chapter 4 verse 10. Sinabi ni Moses kay Yahweh, pangatlong apela, nakailan na po tayo? Dalawa na kanina, di ba? Sabi ni Moses, Lord, sino ba ako? Lord, baka hindi sila maniwala sa akin. Pangatlo, sabi niya, Panginoon, sa mula pa hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Ganyan lang kung salita. Tagtan. Dito si Moses is making an excuse. Alam mo ba? Huwag na excuse dito si Moses. Kasi bakit? Ibinigay na kasi ng Diyos sa kanya lahat ng kanyang kailangan, di po ba? Okay, wala kang power, I will give you power. Wala kang confidence, I will give you confidence. Wala kang ability, I will give you ability. Yung sabi ng Diyos, sasamahan kita. Binigay naman talaga ng Diyos sa kanya lahat eh. Pero bakit sabi niya dito, Lord? Kaya marunong magsalita. May nag-excuse na lang siya dito. Kasi bakit? Ano yun po, kahit sa excuse na to, sabi ng Diyos sa kanila, sige, papaguhin ko yan. Yung excuse mo na yan. Sabi ng Diyos, sinabi sa kanya ng Panginoon, verse 11, sino ba ang lumikha ng bibig ng tao? Sino ba ang may kakayahang gawing bingi o pipi ang tao? Sino ba ang nagdidesisyon na makakita o mabulag sila? Hindi ba ako? Sabi ng Diyos na Panginoon, kaya lumakad ka dahil tutulungan kita sa pagsasalita at turo ko sa iyo ang mga sasabihin mo. Ako na mismo magtuturo. Ano sasabihin mo? Ano yung sasabihin? Paano ka magsasalita sa kanila? I will teach you. Ako magpo-provide yan, sabi ng Diyos. Well, excuse ba talagang ginawa ito ni Moses o isa siyang sign of humility? Iba sinasabi, hindi, humble lang si Moses kasi sinasabi lang niya yung talagang kahinaan niya. May pagkakaiba po ang gumagawa ng excuse at taong humble. Ang taong humble po, sasabihin niya ang kanyang kahinaan. Katulad ni Moses, tal po akong magsalita. Pero susunod pa rin. Ito sana yung humble. Lord, tal po akong magsalita, nahirapan po akong magsalita. Pero gagawin ko, Lord, kasi sasamahan mo ako, di ba? Yun ang humble. Kung gumagawa po ng excuse, ganito siya. Sasabihin niya ang kanyang kahinaan, pero di susunod. Ano ba nangyari kay Moses? Chapter 30. Ngunit sinabi ni Moses, sabi ng Diyos, bibigay ka pa, bibigay ka, pati sasabihin mo ko na bahala, sabi niya. Verse 30, sabi ni Moses, O Panginoon, kung maaari po, magpadala na lang kayo ng iba. Ay, umangi siya. Mukha siya na excuse. Bumabalik siya sa dati niyang buhay bilang pastor. He is rejecting the grace of God. Parang sinasabi niya dito, Lord, okay naman ako dati. Okay na ako doon. Pastor na lang ako, Lord. Kahit ganun na lang ako, okay lang. Kahit wala na yung ganyan encounter sa'yo, kahit wala na, parang okay lang ako doon sa dati kong buhay. Balikan ko na lang yun, Lord. Iba na lang yung isugunin niyo, wag na ako. Binibigyan siya dito ng pagkakataon ng Diyos para maglingkod, pero ayaw niya. Meron siyang choice na bumalik sa dati niyang buhay. Kahit na nakatagpo na niya ang Diyos, meron siyang choice na bumalik sa dati niyang buhay kahit may encounter na siya sa Diyos. Katulad po natin ngayon. We encounter continually ang Diyos. Can we still have that choice? Kung gusto natin talaga magpagamit sa Kanya, ipagamit ang buhay natin sa Kanya sa paglilingkod o hindi. Kaya ang reaction ng Diyos sa Kanya, in verse 14, nagalit ng matindi ng Panginoon kay Moses. Kaya sinabi niya, sige, si Aaron na lang na kapatid mo na isang Levita ang siyang magsasalita para sa iyo. Alam kong mahusay siyang magsalita, pupunta na siya rito, makikipagkita sa iyo, matutuwa siyang makita ko. Nagalit ang Diyos sa kanya. Mag-ingat po tayo. Hindi sa abilidad ng naging paglilingkod dito ni Moses. Hindi siya yung pinwersa ng Diyos.
O sige na, maglingkod ka na, gagawin ko sa'yo. O sige, maglingkod ka na, bibigay ko to. Sige, sumunod ka na sa akin, gagawin ko rin ito. Hindi nga nipilit ako. Ito ay bunga ng grasya ng Diyos sa Kanya. Amen po ba? That is the fruit of the grace of God sa kanyang buhay. Kaya niya tinanggap yun. Hindi siya napilitan. Kaya sa susunod na may mag-aanyaya sa iyong maglingkod, tandaan na hindi ka nila pinipilit. No one is forcing you. Gusto lang nilang maranasan mo rin. Ang grasya ng Diyos sa buhay. Katulad ni Moses. Ang laki ng biyayang tinanggap niya sa Diyos. Kasi bakit? Pinaglingkod niya ang kanyang buhay. Hindi na sayang. Kaya kapag may nag-i-invite po sa inyo maglingkod, hindi po kayo pinipilit. Gusto na lang nilang ibahagi sa inyo ang grasya ng Diyos para maranasan din po ninyo. Sa paglilingkod kasi, nandiyan ang palaging pakikipagtagpo sa Diyos. Kaya sa mga naglilingkod dito sa Amen, okay lang. Sa mga naglilingkod, di po ba? Nandiyan standard yung devotion. Kumusta yung encounter mo sa Diyos? Devotion ka ba? Nag-pray ka ba? Nag-worship ka ba? Kasi ang grace yan natatanggapin natin. Kaya huwag po tayong tatanggi sa biyaya. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang tatanggi sa biyaya. Sige po, sabihin niyo sa kanila. Sige, sabihin niyo. Di ba tayo alis? Huwag tayong tatanggi sa biyaya ng Diyos. Ang tawag ng paglilingkod ay isang malaking biyaya. Amen. Sige nga po, palakpakan po natin dito. Naririnig, kaya tanong ko ngayon, habang sa atin, narinig mo na ba sa Diyos ang pwede mong ipaglingkod sa Kanya? Tulad ni Moses, narinig niya sa Diyos ang kanyang pinapagawa sa Kanya ng Diyos. Ikaw, narinig mo na ba ang pinapagawa sa iyo ng Diyos? Follow-up question. Ano naging tugon mo sa grasya niya ito sa iyo? Nang inalok sa iyo ito ng Diyos, ano naging tugon mo? Tinawag ka niyang magluto, ano ginawa mo? Tinawag ka niyang sumaya, mga ganyang kumanta. Tinawag ka niyang mangaral, tinawag ka niyang mag-ibaghet, tinawag ka niyang maglingkod, maglinis. Ang tanong, anong ginawa mo? Kung tinawag ito sa iyo ng Diyos, ano naging tugon mo? Did you say yes? O sabi ni Moses, ano lang? Dalagin po ng biyaya pagpapala, tumugon po tayo sa panawagan ng Diyos na magamit ang ating buhay para sa Kanyang karangalan. Amen po ba? Amen. Dito po ako magtatapos. Anong larawan ng nagbagong buhay dahil sa Diyos? Tatlong larawan. Una, ano po yun? Isang buhay na may depende sa Diyos. Pangalawa, isang buhay na dinadaluyan ng kapangyarihan ng Diyos. At isang buhay na naglilingkod sa Diyos. E tanong, ano na dyan ang naranasan? Buminggo ka ba? O umilis? Huwag naman po. Alin dito ang hindi pa? Well, bakit may nakaka-encounter sa Diyos pero hindi nagbabago? Tataka po ba kayo minsan? Na-encounter naman yan Diyos. Pero di ba sa bagong pupartsor kanina, ang nakaka-encounter sa Diyos nagbabago? Pero bakit? May kakilala ko, hindi siya nagbabago kahit na-encounter niya ang Diyos. Sabihin nga po natin, parang ako'y paso. Alam niyo, bilang application, bakit nga ba may nakaka-encounter sa Diyos pero hindi nagbabago? Not every encounter needs to surrender. Hindi lahat ng nakaka-encounter sa Diyos nagsusuko sa Diyos. Kaya wala nagbabago. Hindi kasi isinusuko sa Diyos. Sa kwento po ni Moses, mahinig po, siya ay nagsuko ng buhay niya sa Diyos. Kaya naman nakaranas siya ng pagbabago. Pero may isang tao na hindi nagsuko ng buhay niya kahit na na-encounter niya ang Diyos. Diyan sa story ni Moses, may isang tao, paulit-ulit din niya na-encounter ang Diyos. How many times? Paulit-ulit. Pero kahit na-encounter niya gano'n ng Diyos, hindi siya nagbago. Sino yun? Naranasan niya ang Diyos na maulit-ulit kay Moses. Pero tinikasan niya ang kanyang puso. Hindi nag-surrender. In Exodus 8:15, ngunit nagmatigas muli ang Faraon nang ito'y makahinga naman na maluwag. O ba, ang isang pong salot dyan, pinadala ang Diyos para palayain ang kanyang bansa sa Egypto. Every time na matatapos yung salot, ang sabi ng Faraon,
makakahinga na naman siya ng maluwag. Kapag nakahinga-hinga siya ng maluwag, itigas na naman ang kanyang puso. At tulad ng sinabi ni Yahweh, hindi pa rin siya nakinig kina Moises sa Aaron. 10 salot ang kanyang naranasan, pero nagpatigas pa rin po siya. Na-encounter na paulit-ulit sa Diyos. How many times si Moses bumabalik-balik sa kanyang harapan sa sabihin ka, palayain mo na ang bansa ng Diyos. Palayain mo na ang mga Hebreo dito. Sasamba kami, dadalhin na sila ng Diyos sa kanyang bayan, lupang pangako. Pero ang tugon ng Pharaoh dito, he did not surrender. Nagmatigas siya. An encounter can awaken a person, but only surrender brings transformation. Ang encounter, pakikipagtagpo sa Diyos, kaya niya tayong gising. But only surrender brings transformation. Si Moses na-encounter ang Diyos. Si Pharaoh na-encounter din ang Diyos. Sino ang na-transform? Sino ang nagbago? Si Moses. Kasi bakit? Nagsuko sa Diyos. Okay, Lord, I will obey you. Okay, Lord, wala na yun ang sasabihin mo, gagawin ko na. Surrender life. Ang pagtatagpo ay maaaring gisingin ng tao, pero pagsuko lamang ang nagdudulot ng pagbabago. Yung ginahamo sa atin. Nagsuko ka na ba ng buhay mo sa Diyos? Mahirap ang buhay na hindi sinusuko sa Diyos. Hindi ka magbabago. Katulad ni Pharaoh, nagmamatigas sa iyong puso. It's our only choice para magbago ka pa rin. Kapag hindi ka nagsuko sa Diyos, layo pa ba pag di ka nagsuko? That is pride. Kapag hindi mo sinusunod yung gusto ng mangyari ng Diyos, that is pride. Pag matigas yun ang puso. Kaya not every encounter leads to surrender. Dalangin po ng biyaya papali sa ating lahat. As we encounter the Lord today, the coming encounters pa natin sa Diyos, matutupo tayo magsuko. Hindi tayo magbabago hanggang nagmamatigas po tayo sa harapan ng Diyos. Kung may nagiging prideful tayo sa harapan ng Diyos. Pangalawa, not every encounter leads to repentance. Kanina, surrender, ngayon, repentance, pagsisisi. Sa encounter ng Pharaoh sa Diyos, hindi lang siya nagsuko sa buhay. Siya din ay walang totoong pagsisisi. Ano po ba? In Exodus chapter 9, 27 to 28, tignan niyo. Kaya pinatawag ng Pharaoh sina Moises at Aaron. Ito yung salot. Para tumigil ang mga salot sa pupo yun, di ba? Sinabi niya, tinatanggap ko ngayon na nagkasala ako kay Yahweh. Ang Pharaoh niya, nagsasalita niya. Look, tinatanggap ko ngayon na nagkasala ako kay Yahweh. Siyang matuwigan kami ng aking mga kababayan at mali. Merong conviction. Mali siya. Ang Diyos. Ipanalangin ninyo kami, verse 8, sa Kanya, sapagkat hirap na kami sa pagbulan ng malalaking tipak ng yelo at sa malakas na ulog. Ipinapangako kung kayo'y papayagan ko ng umalis sa lalo madaling panahon. Kalis. Pero alam po ba? Temporary condition lang yan. Di naman niya talaga pinalaya yung mga Israelita. Di naman niya talaga tinupad yung pangako niya sa Diyos. Wala naman talagang pagsisisi nangyari. Kasi bakit? Conviction lang. Hindi totoong repentance. Nagsisi siya dahil may suffering. Nagsisi lang siya kasi nakakaranas sila ng kahirapan. Pero nang makahinga na ng maluwag, sabi ng verse kanina, bumabalik naman sa pagiging matigas. Maraming tao gustong ma-encounter ang Diyos para lang makaraos sa kahirapan ng nararanasan. Nagiging po ba? Maraming tao gusto lang talaga maranasan ng Diyos kasi para lang, Lord, hindi mo naman itong nararamdaman namin, kahirapan ng nararanasan namin. Pero hindi ang magbabago sa Diyos. Challenge mo sa atin, gawin natin tama ang pagsisisi natin sa harapan ng Diyos. Marami mo po siyang aayusin sa atin. Amen. Don't let dahil lang nahihirapan, kaya ka nagsisisi ngayon sa Diyos. Hayaan mo may totoong repentance, totoong pagsisisi sa harapan ng Diyos para mabago tayo. Pangatlo,
hindi repentance, suffering. Pangatlo, not every encounter leads to obedience. Hindi lahat ng tagpo at dudulot yan ng pagsunod. Nakatagpo ni Moses, ay ni Faraon, ng Diyos, Moses ang Diyos. Sino ang sumunod? Si Moses. Sino lang na nagbago? Si Moses. Lahat po tayo may choice na hindi sumunod sa Diyos. Naniwala po ba kayo doon? Lahat tayo may choice na hindi sumunod sa Diyos. Si Moses, narinig kanina, sabi, Lord, di ba na lang? Huwag na lang ako. He has the choice na hindi sumunod sa Diyos. Si Faraon, ganun din. Meron siyang choice kung susunod siya sa Diyos o hindi. Kahit na-encounter ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw rin meron kang choice. Pero po maganda kay Moises, he desired to obey God. Talagang dinisarm yung sumunod sa Diyos. Kaya nangyari sa kanya, bago ang kanyang buhay. Kahit minsan mahirap, pero susunod pa rin si Moises. Kahit alam na matigas ang puso ni Faraon, susunod pa rin si Moises. Kahit matigas ang ulo ng mga Israelita, susunod pa rin si Moises sa Diyos. Kasi bakit? Encounter niya sa Diyos, may obedience. Alam niyo po, when we encounter God, wala tayong plan sumunod. Pero if we want to encounter God, at ang gusto natin ay mabago tayo, sumunod na po. Ano yun po sa pagsunod natin? Ito yung amazing gagawa ng Diyos. Habang sumusunod ka, may binabago na sa iyo Diyos. Hindi mo alam. Hindi mo nakikita. Hindi mo napapansin. Magugulat ka ng ano, ay ganito na pala ako ngayon. Kasi bakit? Dahil yan sa pagsunod. Lasting obedience, lasting change doesn't happen in one act of obedience. But in the daily choice to obey God again and again. Ang isang nagtatagal ng pagbabago, hindi yan nagaganap sa isang pagsunod lang. Nagaganap ang isang nagtatagal ng pagbabago kung paulit-ulit, araw-araw, susunod tayo sa Diyos. Na-encounter mo Diyos, narinig ko ang salita ng Diyos, Lord, susunod ako. Nanalangin ako, may sinabi sa akin ng Diyos, Lord, susunod ako sa iyo. May standard akong narinig sa salita ng Diyos, tapos parang iba yun sa akin, Lord, susundin ko yun, ibigay sa akin. Kasi yun ang sinabi ko. That will bring change to us. Kaya marami hindi nagbabago kahit na-encounter ang Diyos. Ayaw magsunod. Ayaw magsisi. At ayaw sunod. Dalangin po ng biyaya at pagpapalas sa mga kapatid. Tayo ng lahat ay grasyahan ng mayaman ng Diyos. So that we can obey Him. Tayo ay magsisi at tayo ay mapakumbaba sa harapan ng Diyos. Hindi ko po tayong lahat ay tumayo. Panginoon namin Diyos, manalong mabuti sa lahat. Nakikita niyo nga po Diyos sa aming mga buhay. Tulad ni Moises, malaki po Lord, kulang namin, mga kahinaan namin Diyos. Hindi po talaga namin kaya magbago on our own. Pero alam po namin Lord, buhay ang aming pag-asa. Dahil every time that we encounter you, alam po namin there's a possibility to change. Possibility for us to grow. Possibility for us to be blessed by you, Panginoon. Kaya mo ako, Diyos, ang aming mga puso lumang sa iyo. Humble before you. Tanggapin, Lord, ang aming mga pagkukulang. Pagsisihan ang aming mga kasalanan. Muling papaghari ng aming Panginoong Jesus sa aming mga buhay. If we surrender our life to Lord Jesus Christ, there's true transformation awaiting for us. At nakaabang na ang malaking pagbabago sa aming mga buhay. Kaya mo nga po, Diyos, sa umaga mo ito, paggabi namin ng malaking biyaya mo ito sa amin, upang kami ay mabago, mahubog, upang sa isang anyo ng buhay na dumidepende sa iyo, sa uri ng buhay na dinadaluyan ng iyong kapangyarihan, sa isang uri ng buhay na nagpapagamit at naglilingkod sa iyo. Sa nagpapaan ng Diyos. Papuri, kalwalhatian, karangalan. Isip ko namin tinatapos. Kung aming dalangin
Sa pangalan po ng ating Panginoon Jesus. Sige, taas natin ating makamay. Sa Diyos Ama na mayaman ang pag-ibig sa ating, laging bukas siya sa enkwentro para sa atin. For us, upang tayo ay patuloy na magkamahal ng pagkadepende sa Kanya, kayo din daluyan ang kapangyarihan niya at makapaglingkod sa Kanya. At sa puntong nahanap na mayaman ang biyaya at abang sa atin, manatili tayo sa ganitong kalagayan na siyang hari natin at sa Espiritong Banal na tinataglay natin na ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang tayo mabuhay na sumusunod sa Kanya, na nakadepende sa Kanya, na dinadaluyan ang kapangyarihan niya at gayon din napaglilingkuran siya. Sa ganitong kalagayan, mula sa Ama, Anak at Espiritu Santo, tanggapin natin ang kapayapaan at pag-ibig at ang kagalakan. Amen.